Unahin natin si spirulina. Ito yung study, Trends and Technological Advancement in Possible Food Application of Spirulina and Their Health Benefits Review. So, ibig sabihin, ginather niya yung mga previous studies and then pinag-aralan niya, kinumpile niya kung ano yung nagiging benefits ng spirulina. Then, ito na yung kagandahan nitong studies na to, nakasummary siya, nakagraph. Kaya madali siyang intindihin. So, ito yung composition niya. 56% protein siya. Kaya lang ang suggestion ng mga studies pa na iba, na huwag kayong magkukonsume ng spirulina na more than 10 grams. Ano yung 10 grams? Gano'ng kadami yun? Kung 500 milligram yung isang tablet mo, 20. Hindi, 20 na tablets. Huwag mong iinumin ng ganong kadami. Huwag kang sosobra sa 10 grams. May konti siyang toxicity lang na nireport doon sa mga previous studies. Pero kung below ka doon, napaka-beneficial niya. Kasi halos lahat ng nutrients present sa kanya. Medyo mababa lang nga yung vitamin C. So tignan niyo po. Ito yung nutritional and biochemical component niya. So ito yung mga antioxidants niya, phycocyanins. Antioxidant din siya. Ito yung proteins, amino acids niya, no? Saturated and unsaturated fatty acids. So may fats na rin siya. May konting carbohydrate siya. May minerals. Meron siyang vanillin, garlic, no? Yung mga flavonoids, vitamins, and antioxidants na iba pa. Kumpleto siya. Kaya nga kung magugutom ka, tapos wala kang, instead na kumain ka ng fast food, minom ka lang ng mga 3 hanggang 4 na capsules, yun na yung pagkain mo, pwede yun. Tapos inuman mo na lang siya ng tubig. Na ang gagandahan nun, yung vitamins may i-deliver doon sa katawan mo without weight gain. Papayat ka. Okay lang po yun. Wala pa 10 grams yung isang kutsara. Okay lang po yun. Then, ito yung effects naman niya. Spirulina is an algae, di ba? Sabi ng mga studies. Pero, under the category of cyanobacteria. Bacteria din siya. So, therapeutic effects, reducing blood sugar, reducing hypertension and cholesterol in blood, increasing the immune level. So, meron siyang immunomodulatory effects para ito. Meron din siya niyan. So, antimicrobial effect siya. Pumapatay din siya ng viruses, bacteria, and ano pa? Fungal. Antimicrobial. Anti-allergic effect. Ano ba yung allergy? Kasi ganito po yon. Alam niyo yung inflammation? Ang inflammation is the characteristic of any allergy. May inflammation pag may allergy. So pag ang sinabing ang food supplement is anti-inflammatory, yung allergic reaction nasusuppress niya. Di ba si Alta Immune kanina, bumalik na naman kay Alta Immune. Si Alta Immune kanina is anti-inflammatory. So maganda siya doon sa may mga allergy na sakit. Ano yung mga yon? Rhinitis, ano pa? Bronchitis, ano pa? Kasi pagka tumaas yung allergy, ito yun. Pag tumaas yung allergy, inflammation, allergy siya. Pag bumagsak yung inflammation, your body is unable to produce inflammatory response. Cancer yun. Kailangan pa rin siya, kaya lang nandun siya sa gitna. Kaya most of food na ginagawang food supplement, immunomodulatory, no? Nilalagay lang sa gitna yung inflammation. Magkakaroon ka pa rin ng inflammation, pero not too much. Kasi kailangan pa rin yun para gumaling yung injury or yung organ na kailangang mag-heal. Kaya lang not too much. Anti-tumoral effect, antiviral effect. So yan yung epekto ni spirulina. So nakuha nyo?
Now, ano ang difference sa effect ng kamu-kamu? Ano ba yung nakay kamu-kamu? So, ito yung studies na pinagkunan, no? Kamu-kamu. Ano ba yan? Kamu-kamu, kamu-kamu. So, review. Ito yan. Nakabuti na lang nakagraph kasi hindi na tayo mahihirapan. Anti-hyperglycemic, antioxidant, reduce liver injury, anti-hypertensive, reduce tumor progression, antimicrobial, anti-hemolytic, and anti-leishmal, anti-obesity activity. Halos parehas. Kaya lang kaibahan, mababa yung vitamin C ni spirulina, ito ang mataas ang vitamin C. So ano yung sinabi ko kanina? Pag dinagdag mo yung isang ingredient doon, tapos pinataas mo yon, magkakaroon ng synergistic effect. So para kanino tong produkto na to? Kasi may isa pa tayong i-discuss. Ito si chokeberry. And potential benefits of chokeberry, yan yung study. Then, pasensya na kayo, hindi siya nakagraph. Pero in-spell out dito, anti-diabetic, anti-infective, anti-neoplastic. Ayan, neoplastic, ano yan? Cancer din yan. Kasi neoplasm is tumor. So pag sinabing anti-neoplasm, anti-cancer siya. Anti-obesity and antioxidant activities, heart, liver, and neuroprotective effects. Pare-parehas ng epekto yung product. So kung ano yung ingredients, so kung ano yung mga binanggit na yun yung mga na-address niyang problems sa katawan natin. So kanino natin siya ibibigay? Cancer patient. Saan pa? Sa police? Akala ko sa police eh. O sa mga obese, maganda siya. Kasi may anti-obesity effect yung tatlong products. Ano pa? Ay yung tatlong ingredients? Sa high blood. Ano pa? Pwede rin siya sa may mga liver failure, kidney failure, lahat ng may inflammation. Parehas sila. Napaka-powerful niyan pag na-combine nyo siya kay Alta Immune. Pwede po. Neuroprotective siya eh. Pag sinabing neuroprotective, ibig sabihin yung pagka-degrade ng utak is pinoprotektahan niya yung utak from further oxidation. Antioxidant din siya eh. Ano pa? Lumalaki yung paa. Yung nagbubukol-bukol na, no? Ganito kasi yan. Ang gout, makukure mo pa lang yan at the stage of inflammation pag namamaga pa lang. Pagka bumukol na yung buto, papa-opera mo na yan, titik-tikin yan. Ano na yun eh. Sira na rin ang kidney noon pag dumami na. Kasi kung ano yung nangyayari sa'yo sa mga joints mo, ganito kasi yan. Di ba yung uric acid, nanggagaling yan sa mga pagkain na mataas ang purines. Ano yung mga yon? Red meat, ano pa? Istang walang kaliskis. Mahilig kayo sa tuna, mahilig kayo sa galunggong, mahilig kayo sa dilis, matataas ang uric niyan. So, yung mga pagkain na yon, ang nangyayari, pag na-process na ng katawan nyo yon, may waste material. Anong waste material? Uric acid. And it so happen, hindi ka umiinom ng maraming tubig. Kasi lalabas siya sa dumi at saka sa ihi. So pag hindi maganda yung detoxification mo, tataas yan. Maaalarma ngayon yung katawan mo. Sasabihin ng katawan mo, uy, mataas yung toxins. Magpadala tayo ng ng chemical para i-store ito ng katawan at hindi siya gumagala dito sa bloodstream. Anong gagawin? I-store saan? Sa joints. Yan yung storage niya, dyan siya didikit. Kaya sumasakit pag mataas yung uric mo. Ngayon, pag hindi mo pa yung pinansin, titigas yun doon, bubukol siya. Magkakalsify na siya. Magiging part na ng buto mo. Kaya yung una sa paa, di ba may nakikita kayong parang Jolens na gano'n? Bunion ang tawag doon. Yung gout yun.
So, ang tamang gawin dyan, although may mga food supplement tayo na nag-detox, ang gagawin nyo dyan is uminom kayo ng tubig. And then, kumain kayo ng mga fruits na mayayaman sa vitamin C. Kasi vitamin C is the vitamins that can actually lower uric acid. So yun. Now, kung namamaga pa lang, kakayanin dito. Kasi ang inflammation, matatanggal eh. Pero pag natanggal na inflammation, yung nakadikit sa buto, mahirap nang tanggalin yun. Kawawa yung mga taong ganun kasi talagang magsasuffer yun. Makirot yun eh. Hindi sila makakatulog. So, ang ginagawa dyan, sa alternative medicine, binibigay na lang ng natural pain relievers, no? Ano yung mga natural pain reliever? Eto, Alta-Immune, natural pain reliever siya. Pwede mo siyang ipahid doon sa area na kung saan bumukol at masakit. Analgesic siya, di ba diniscuss natin? Some of the ingredients may analgesic effect. So para mamanhid yung area at hindi siya kumikirot, makatulog ka sa gabi, pahiran mo ng Alta-Immune. Anti-infective, no? Various types of infections. So antioxidant, antimicrobial, inflammatory bowel disease. So yung mga may namamaga sa loob ng bituka, yung mga irritable bowel syndrome, yung mga Crohn's disease, yung mga may colitis, maganda sa kanila tong Prima. So nakuha pa? Okay, ano pa? May question pa po?